Let us open our Bible on Psalm 73, verse 17. Praise the Lord. Until I went into the sanctuary of God, then understood I their end. Yes. So ito pong naging damdamin o isip ni King David ay nasa state of confusion siya. State of confusion. Yung bang confused siya. Bakit? Nakikita niya yung mga ungodly, yung mga sinners who are prospering. Yeah? They are so rich, they don't have any problems as what the people of God are experiencing. No, wala. Maganda yung kalagayan ng mga sinners. No? Nagtataka siya, bakit ganito? Samantalang ako, I am a worshiper of God. Ang dami kong mga pagsubok sa buhay, ang daming mga persecution sa buhay ko. Bakit itong mga taong nandyan naman sila sa ungodliness, hindi naman sila naniniwala sa Diyos at sumusunod sa Diyos, but they are so rich, napakayaman nila. Ngayon, sinabi dito, until I went into the sanctuary of God, then I understood their end. Kaya kung may mga confusions tayo, walang pinaka-the best na lugar na pupuntahan natin para maliwanagan tayo, para maintindihan natin ang katotohanan. Kasi napakaraming bagay sa sanglibutan ito. Pag hindi mo naintindihan ang mga bagay na yan, baka maya-maya yan pa ang maghahatid sa iyo sa maling akala, sa maling pananampalataya, sa maling direksyon sa buhay. Baka sasama ka rin sa kanila. Yung pala, ang end pala noon ay kapahamakan. Kaya napaka-importante. Pag meron tayong mga confusions, pag may mga katanungan tayo, the best place to go, the best place to hear, wala nang iba, kundi ang salita ng ating Panginoong Diyos. Bakit? Lahat ng mga queries mo, lahat ng mga tanong mo, kahit anong tanong natin sa buhay natin, dito man sa mundong ito, sa bagay man na mga spiritual, dito lahat natin yan, kakamtin ang kasagutan na isaktong sagot, na hindi magbibigay sa atin na falsehood. Alam mo yung mga bagay na pinapaniwala ka tapos sinungaling pala? Ako, magsisisi ka talaga, mali pala. Pero itong salita ng Diyos, magpakailan pa man, hindi ho ito magsasabi sa atin ng mali, hindi ito magsasabi sa atin ng kasunlingan. Mga bagay man na tatamuhin natin sa buhay natin sa mundong ito, sa temporal, at mga bagay man sa darating pa na buhay natin sa kabilang buhay, ang salita ng Diyos ay may masasabi sa lahat ng mga iyan. At pag may masasabi sa mga bagay na yan, ay ito'y accurate talaga. Kaya this is the best place. The Word of God, the sanctuary, the temple, or the church. Pag nandyan tayo, marinig natin yung mensahe ng Diyos. Lahat ng katanungan natin, sasagutin ng Diyos yan. Alam mo kasi ang Diyos, alam niya yung isip natin. Alam niya yung puso natin. Whether it is sad, whether it is happy, whether it is in confusion. Ganun po. Kaya, para maibsan o para mabigyan tayo ng comfort, mabigyan tayo ng clear understanding, para lahat ng ating mga hakbang sa sanglibutang ito ay may kasigurudehan, may certainty, kumbaga pa. Kaya, saan tayo magtatanong? Basa. Psalms 27 verse 4. Praise the Lord. One thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Yan. See? Saan natin isasangguni o itatanong ang lahat ng mga queries natin na hindi kayang sagutin ng teacher, hindi kayang sagutin ng ating mga magulang, hindi kayang sagutin ng mga professors, hindi kayang sagutin ng mga scientists, hindi kayang sagutin ng mga wizards o yung mga
matatawag nating mga witchcrafts, o kaya mga magicians, o kaya mga astrologers, hindi nila kayang sagutin accurately, perfectly. Maybe they can answer your queries, maybe they can tell you something about your queries, but they cannot give you the accurate answer. Pero dito, sa Diyos, dito natin lahat matatanggap mula sa Kanya ang accurate answer ng lahat ng ating katanungan at lahat ng dapat nating malalaman dito sa sanctuary na ito. Kasi dito hinahayag ng Diyos ang katotohanan niya, dito hinahayag ng Diyos ang pamamaraan niya. Basahin natin yan. Psalm 77 verse 13. Praise the Lord. Thy way, O God, is in the sanctuary. Who is so great a God as our God? Yes, yung way ng Diyos nandito sa sanctuary. At sino pang dakila na Diyos katulad sa kadakilaan ng pagkadakila mo? Punta ka sa iba-ibang mga gods, anong idudulot sa mga nananampalataya sa kanila? They are still dead. They cannot. But Jesus Christ is alive forevermore. He can answer us. He can help us. He can heal our sicknesses. He can solve our problems. He can direct us sa maze na buhay ng alam mo yung maze, yung very complicated na buhay. See? Pero dito kay Lord Jesus Christ, He is alive. He can direct us. He can teach us. Yung devotional kahapon, I will guide you with my eye. Where to go. Kaya, dito, ang way ng Diyos, dito lahat, makikita natin sa sanctuary. Who is so great a God as our God? Wala na. Wala nang Diyos na nagbibigay ng katotohanan na accurate talaga, both temporal and eternal. Siya lang. Kasi siya lang yung Diyos na knowledgeable dito sa lupa. Unang-una, ginawa niya ang lupa, ginawa niya ang tao. He knows what is the background, bakit nagkasala ang tao. He knows what is the solution. He knows what is the answer of the damage that has been done by his enemy. He knows everything. So kung meron man tayong pupuntahan na talagang sigurado, bibigyan tayo ng satisfaction dito sa Diyos, sa sanctuary niya. Praise the Lord. Kasi itong Bible, dito lahat sinulat ng Diyos yung kanyang mga judgments, no? How He judged Lucifer in heaven and cast him into the earth and reserved unto hell eternal punishment. How Adam and Eve were deceived or beguiled by the serpent, and paano sila napalayas para hindi sila makakain sa tree of life, hindi sila binigyan ng pagkakataon. At dito rin sa Bible na meron pala tayong pagkakataon makakain nun. Lahat yan, yung mga testimonies ng Diyos, napaka-importante niyan. Basahin natin yan. Psalms 119 verse 24. Praise the Lord. Thy testimonies also are my delight and my counselors. Yes. Yung mga testimonyo niya, ito nakasulat sa Biblia. And the testimonies of God, not only that are being written here in the Holy Scripture, but the testimonies of God are still going on. Tayo pala. Yung mga experiences natin sa pagsama ng Diyos sa atin, sa pag-perform niya ng mga deliverances, miracles, solution of the problems of the people, healing of their sicknesses. These are the testimonies of God. Hindi na ito mapuputol. This will never come to an end. Hindi ito matatapos habang nandito pa ang mundong ito. Dahil buhay siya eh. Yung gawa ng Diyos, hindi matatago. Yung kanyang kapangyarihan, hindi. Kaya nga sinabi dyan, His sacrifice and His death
at the cross of Calvary was not done in a corner. Hindi ito na nangyari sa isang corner lang na hindi pwedeng lalabas. This is being known. Kaya, napakaganda ng mga testimonies niya. Gawin natin itong ating delight, gawin natin itong ating counselors. Pili ka dito sa Bible ng mga characters na obedient. Pili ka dito sa mga characters dito sa Bible na may panindigan sa lahat ng mga aspeto ng buhay na hinarap nila sa mundo. Gayahin natin sila. Kung weakness mo, babae, tingnan mo si Joseph. Gayahin mo si Joseph. Kung weakness mo, matakotin ka sa mga amo mo, na vulnerable ka sa pagkawala sa obedience sa statutes of God, tandaan mo, markahan mo si Daniel, markahan mo si Shadrach, markahan mo si Meshach, Abednego. Sila, yung mga testimonies na naging mga counselors natin. Sila yung magbibigay sa atin ng magandang advices. Praise the Lord. At tayo, kahit hindi naman tayo nag-aral ng theology, hindi naman tayo nag-aral ng divinity, pero kung lagi ka lang dito sa sanctuary, sabihin ko po sa inyo, you are a man or a person who is knowledgeable. May knowledge ka, may kaalaman ka sa mga bagay na importante sa buhay ng tao. Kasi ang Diyos, siya yung nagsasalita sa lugar na ito. Gusto niyang i-impart kahit paman ang kanyang knowledge, ang kanyang wisdom sa tao. Kaya nga ang Diyos nagbabala, my people are destroyed for lack of knowledge because you reject knowledge of God. So ang Diyos dito sa sanctuary, dito niya binubuhos yung knowledge niya, dito niya binubuhos yung wisdom niya. Para tayo na mga anak ng Diyos na niwala sa Kanya, kahit wala tayong kamuhang-muhang sa katotohanan ng Diyos, magkakaroon tayo ng understanding. Kahit tayo ay mga mababang antas ng kategory ng mundong ito. But God can make us wiser than them. But God can make us stronger than them dahil sa Kanyang knowledge. Basahin natin. Psalms 119 verse 130. Praise the Lord. The entrance of thy words giveth light. It giveth understanding unto the simple. Yan. Pag sinabing simple ka, wala kang kamuhang-muhang, ignorante ka, inosente ka. Kaya yan ang karamihan na luluko, yan ang karamihan na nabubuli, yan ang karamihan na nagkakamali, yan ang karamihan na hanggang dyan lang sila. Pero kung meron kang understanding, minsan magtanong ka, why these people are so rich? How come they were able to reach that status? Ano kayang talino, ano kayang techniques, ano kayang system na taglay nila why it is easy for them to avail that privilege. That is just temporal. That is just few years only. But kung malaman mo lang what are those eternal glory, what are those eternal life, what are those eternal riches, sabihin ko po sa iyo, you are more than they. Mas higit ka, mas nakakalamang ka. Kahit simple ka, gagawin kang a man of understanding or a woman of understanding. Higit sa kanilang naiintindihan. Ikaw pa nga ang dapat mag-share sa kanila. Ikaw pa nga ang dapat magbigay sa kanila ng matatawag nating idea paano nila kamtindin ang gustong ipakamit ng Diyos sa lahat. Kaya dito sa Bible, hindi lang mga obedient ang nakasulat dito. Dito rin natin mababasa yung mga disobedient. Pero may binigay ang Diyos sa kanila na consequence. Para meron tayong idea, ay ito pala, masama pala ito. Napahamak siya afterwards. Hindi ko ito gawin. Di ba? Meron ka ng learnings. Meron ka ng idea.
Dahil sa mga nakasulat sa Bible na laging pinipreach dito, laging hinahayag dito. Kaya ang Bible, hindi lang ang nakasulat dito ang mga perfect, pati ang mga imperfect. Hindi lang nakasulat dito ang obedient, nakasulat din dito ang disobedient children. Kaya ang Bible kompleto for our learning, para matuto tayo ng husto. Basahin natin Psalm 37, and 38. Praise the Lord. Mark the perfect man, and behold the upright, for the end of that man is peace. But the transgressors shall be destroyed together, the end of the wicked shall be cut off. See? Kita natin. Hinahayag ng Diyos ano ang gawa ng mga wicked. Hinahayag ng Diyos ano ang mga gawa ng mga perfect man. Hinahayag ng Diyos ano ang magiging dulo ng perfect man. Peace. Ano ang dulo ng wicked? Cut off. Putol sila. All their expectations shall be cut off. Kaya, dito na lahat sa Biblia. Kailangan natin talaga ito i-refresh. Kailangan talaga natin ito laging. Naalala ko yung tindahan namin noon sa Davao. Hindi restaurant ang nilagay ng tatay ko doon na pangalan na nakaregister. Refreshment. Catherine Refreshment. Bakit? Pag magkain ka, ma-refresh ka man. Ganon din ang Word of God. Dito tayo ma-refresh. Dito tayo magkakaroon ng tunay na impormasyon na dapat nating maintindihan. Kaya kung wala ito, we are like blind. Kung wala ito, we are like a foolish person na walang direksyon. Naalala ko yung inawit minsan ni Pastor RJ dito. Yung kung hindi mo ako niliwanagan, patuloy akong lumalakad sa pointless road. Alam mo yung pointless road? Matapos na lang yung buhay mo dito sa sanglibotang ito, hindi mo pa natukoy yung dapat mong patutunguhan na buhay na walang hanggan, kaharian ng Diyos. Hindi, papunta ka pala doon sa kadiliman. So that's pointless. No assurance of your blessedness. Kaya, sa buhay natin, anumang natutunan natin, be sincere, be honest, be true. Tayo lahat. Huwag tayong maging hypocrites, huwag tayong maging mga pretenders, na mga nagpapaka-Kristiyano pero hindi pala totoo. Paano tayo malaman na totoo tayong Kristiyano? Ikaw, kung may gold ka dyan sa kamay mo o kaya wedding ring, punta ka dyan sa San Pedro. Gusto mong malaman ilang karats yan? Punta ka dyan sa mga Muslims na mga maranaw na nagbibili ng sinubong o mga gold coins. Sigurado yan. O kaya punta ka ng pawn shop. Paano masubukan yung singsing mo na yan ay talagang ilang karats at totoong gold? Di ba? Bubuhusan niya ng acid. Tayo, paano tayo malaman na totoo tayong Christians? Di ba tutuksuin tayo ng dyablo? Di ba susubukin din tayo ng Diyos? Kung talaga bang magpipaid ba yung natin? Panindigan natin. Huwag tayong maging hypocrites. Kaya nga, si Jesus Christ, anong brand niya sa mga Pharisees? Sabi ni Jesus Christ, beware of the leaven of the Pharisees. Sabi ng mga disciples, bakit tayo ingat sa mga libadura ng mga Hindi nila naintindihan, akala nila it's about baking, it's about bread. No. Beware of the hypocrisy of the Pharisees. No, sa buhay natin, are we not also aware? Or ba tayo mag-ingat sa buhay natin? Baka tayo rin mamumuhay na mga hypocrites? Kasi useless yung pagmamuhay tayong hypocrites. Anong hypocrites? Maganda lang sa harapan ng mga tao. Pagdating ng mga pagsubok sa buhay, nagalubad, hindi na kumikinang, iba na ang kulay, nilagom. Yun man yung gold. Alam mo yung totoong gold, kahit di mo punasan yan, kahit
Pabayaan mo ilang taon, kintab pa rin yan. Ganun pa rin ang kulay niya. Ganun pa. Walang ano yan. Kahit pa masagi mo yung kalamansi dyan sa mesa dahil nagpisa ka ng kalamansi, nabasa yung wedding ring mo, ganun pa rin ang kulay niya. Kaya, tayo, susubukin tayo. Kaya huwag tayo maging hypocrites. Praise the Lord. Bakit? Basa. Job 27:28. Praise the Lord. For what is the hope of the hypocrite, though he hath gained when God taketh away his soul? Yan. Anong pag-asa ng mga mapag-imbabaw o mga hipokrito? Hypocrite gani, hindi genuine. Dami kayong mga tao dyan nagsusuot ng mga alahas, akala mo 24K. Subukin mong kunin yung alahas nila. Pilo piting gahi Pero ang totoong 24K, pag pinilo mo yan, anong pinilo? Gibend mo ba? Ay, malambot yan. Totoo talaga. So, ang dami ngayong mga fakes na mga makikita natin sa mata na akala natin totoo. O yan yung hypocrisy. Nagpapahayag na faithful, obedient, holy, righteous, servants of God, children of God. Pagdating pala ng pagsubukan, acid test kung tawagin, wala na. Nilagom, niitom. See? Kaya dito sa Bible, useless yan. The hope of the hypocrite, though he hath gained. What gain? Praise from man. What gain? Appreciation from man. Nag-gain mo yung mga tao, na-deceive mo yung mga tao, napaniwala mo yung tao, oy, banal yan, oy, ano yan, faithful yan. Napaniwala mo sila. When God taketh away his soul, doon ka na, isasalang ng Diyos. Lalabas yung katotohanan sa buhay mo. Kaya sa buhay natin, avoid hypocrisy. Praise the Lord. Ngayon, ganito. Anong isang nagbibigay ng confusion kay David? Bakit nasabi niya yan na when I came into your sanctuary, I understood their end? Kasi na-confuse siya eh. So doon na-answer lahat. Kasi ang nakita niya kasi yung mga wicked, masyadong mayaman, walang mga problema katulad sa mga anak ng Diyos na talagang naging prayerful sila, naging watchful sila. Hindi easy life, kumbaga pa. You have to wait patiently. You have to be consistent in your obedience before the blessings of God can acquire. Sila easy lang. Pwede corruption. Siyempre, wicked eh. Alam mo naman wicked. Corruption, robbery, oppression, nandyan lahat, pagsamantala sa mga tao, yumaman sila. Anong totoo sa kanila? Basahin natin. Ecclesiastes 8:12 hanggang 13. Praise the Lord. Though a sinner do evil 100 times, and his days be prolonged, yet surely I know that it shall be well with them that fear God, which fear before him. But it shall not be well with the wicked, neither shall he prolong his days, which are as a shadow, because he feareth not before God. Yan. See? Kahit hahaba pa ang buhay ng mga wicked, at they rejoice in them all, mas mabuti pa rin sa kanila na magsisi na sila, magbagong buhay na sila, matakot sila sa Diyos. Kaysa magpatuloy sila sa kanilang wickedness at tamuhin nila ang labis na kayamanan, earthly pleasure sa sanglibotang ito, they enjoy it. Pag namatay sila, mas marami ang araw ng kadiliman na tatamuin nila. Hindi na mabibilang doon sa impyerno. Kaya, ganun po. So, gusto ng ating Panginoong Diyos. Dito tayo sa sanctuary, sa banal na salita ng Diyos. Kaya sabi ko nga sa inyo, you must have your own Bible. You must have your own Bible. Bakit? Bantayan nyo ang sinasabi ko. Baka magsasabi ako na
against sa Bible, against sa truth of God, against sa sound doctrine of God. As what Paul says, sino man sa inyo, angel man, tao man, ako man, sabi niya, na magsasalita sa inyo contrary sa salita ng Diyos, let him be anathema. Alam niyo, anathema? Let him be accursed. Bakit? Sugo ng dyablo yun para ilihis ka sa katotohanan patungo sa kasinungalingan. Kaya mag-ingat tayo. Hindi kay, Pastor, ganahan man ko musimba ko digto, Pastor, kaya magwali digto, maayo man kayo mawali, Pastor. Ang dami kaya magagaling mag-preach. Pero pag binuklat mo na yung Bible, taliwas. Kahit pa sabihin natin na pabilib niya yung 90% of the population of that place. Pero ang sinasalita niya is not according to the Holy Scripture. Useless yan. Kahit pa 10% lang ng population ang naniwala sa sino man na nag-preach ng katotohanan, sabihin ko po sa inyo, precious yan. Kaya, sa buhay natin, itong sanctuary, unang-una, dapat ang magsasalita dito, hindi magsalita sa sarili niya. Magsalita siya sa salita ng Diyos. Praise the Lord. Basahin natin yan. Jeremiah 5:31. Praise the Lord. The prophets prophesy falsely, and the priests bear rule by their means. And my people love to have it so. And what will ye do in the end thereof? Oh, you see? Ang mga propeta, naghahayag ng mga falsehood. Hindi sa Diyos. Sarili lang nila. Siguro may interest sila. Siguro meron silang self-interest. Kaya gagawa na lang sila ng propesya ng sarili nila. Falsehood. Ang priest naman, nagdadala ng kanilang pagpangulo sa pamagitan ng sarili nila, hindi sa Diyos. O kaya, yan ang sabi ko sa inyo. Yan din ang sabi ng salita ng Diyos. Yung Word of God na atin nang narinig at atin nang nabasa, ingatan natin yan na tayo lahat hindi pwede mag-contradict dyan. No? Because the Word of God is put into order to make our lives orderly. Para order yung buhay natin, hindi magkabuhol-buhol. Pag sinabing eternal life talaga. Pag sinabing blessings sa ating buhay, blessings talaga. Pag sinabing protection, protection talaga. Dahil totoo lahat ito. Pag sinabing i-guide tayo sa tamang landas, i-guide talaga tayo sa tamang landas. Kaya, napaka-importante na dito sa atin maghahari ang katotohanan ng Diyos. Praise the Lord! May minsan ditong kasaysayan na parabol na kinuwinto ng ating Panginoong Hesukristo. Merong mayaman na mayabang. Merong mayaman na masyadong naglagak ng pananalig, pag-asa sa kanyang kayamanan. Para bang nalimutan na niya na merong hangganan ang buhay niya sa sanglibutang ito. Kaya kung magsalita siya, parang walang kamatayan. Alam mo anong nangyari sa kanya? Basahin natin. Luke 12:20. Praise the Lord. But God said unto him, Thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then whose shall those things be which thou hast provided? You see? Ngayon, ikaw mangmang, sabi ng Diyos. Bakit mangmang siya? He is not wise. Hindi siya matalino. Bakit? Hindi siya matalino. Saan siya nanalig? Sa pera. Saan siya nanalig? Sa kayamanan niya. Mangmang ka talaga sa harapan ng Diyos. Pagsabi ng Diyos, Hoy mangmang, ngayong gabing ito, kunin ko yung kaluluwa mo. Mamatay ka na, ibig sabihin yan. Tingnan natin, yung pinagmamayabang mo, sinong makinabang niyan? Hindi niya matikpan, hindi niya maangkin. Wala ka na patay ka na sa sanglibutang ito.
Ina mo yung mga mamamatay sa mundong ito na untimely. Di ba? Sobrang iyak ang pamilya. Lalo't na yung mga breadwinners. Iyak talaga. Parang nawalan talaga sila ng isang malaking puste sa pamilya nila. Untimely death. Tingnan mo yung nangyari sa Vancouver noong Sabado. Nag-celebrate ang Filipino community sa Vancouver, Canada sa Lapu-Lapu Day or anniversary, whatever. O yung mga Pilipino nag-party doon, nag-commemorate ng mga saunang mga panahon ng mga sayaw, kung ano-ano pang mga Filipino cultural practices. Hindi nila alam. Alam mo, ano nangyari? Merong lalaki na 30 years old na may diferensya sa utak. Nag-drive doon sa street na napakaraming Pilipino. Pinatakbo niya ng 100 km per hour ang speed. Dinaro niya yung mga tao doon sa daan. Dinaro niya. Untimely death yun. Hindi nila in-expect yun. Tapos before the incident, sayawan sila. Sayahan ba? Party, ganun lang, saya sila, siyempre. Pag nagtitipon yung mga Pilipino, mga kaibigan, siyempre. Pag ungodly ka, nandyan yung inuman, nandyan yung sayawan ng mundo. Yun ang inararo. Ito namang onliner ni Pastora Edith, si Sister Nanette, o Ninette, ng taga Vancouver. Yun ang naisip ko kagad eh. Meron ba tayong doon? Membro. Ito si Sister Ninette. Inimbita pala yan. Sa okasyon na yan, ha? Inimbita siya kasi Pilipino eh. Hindi siya pumunta. Ang pinapunta niya, ang anak niya. Anong nangyari sa anak niya? Napaihi. Yung bang want to pee. Pumunta ng CR. Alam mo namang CR dyan sa Canada, pag may okasyon, maraming tao, pila. Tumagal siya. Pagbalik niya, wala na. Kung saan siya tumatayo, ang dami ng mga patay. 11 ang patay, 60 ang injuries. Sabi pa ng government doon, the fatalities might increase. Kaya marami pang nila sa hospital, 50-50. See, untimely death. Pagmamayabang mo ang mundong ito, biglang darating sa buhay mo ang untimely death. See? Pero kung may knowledge tayo sa Bible, sumusunod tayo sa Diyos, bigyan tayo ng Diyos ng daan na iiwas. Praise the Lord. The Lord is my shepherd, I shall not want. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Tingnan mo si Warbel noon, galing sa Pangasinan, pumunta ng Manila, magsakay ng eroplano, pauwi ng Davao, naiwanan ngayon sa flight. Sisihin niya sana yung kanyang sarili na bakit ako nag-delay sa biyahe ko, hindi ako nag-allocate ng allowance, hindi sana ako maiwanan sa flight. Afterwards, yung kanyang sasakyan na flight na-crash dyan sa Samal. No survivor. Di isa sana siya sa untimely death na yan. Kaya sa buhay po natin, napaka-advantage talaga. Puno tayo ng kaalaman at katalinuhan ng Diyos. Huwag tayo mawala dyan. Ito na yung lugar ma-answer lahat ang ating katanungan. Amen? Praise the Lord. Hindi lang kayo ma-answer, bigyan pa tayo ng guidance. Last verses, pakibasa. Ito na yung pinaka-conclusion. Sige. Luke 16:22 hanggang 23. Praise the Lord. And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried,
And in hell he lift up his eyes, being in torments, and seeth Abraham's afar off, and Lazarus in his bosom. Yan. Before their deaths happened, anong buhay ng rich man? Anong description doon? Lahat ng ulam, masasarap, nasa table niya. Grabe yung habhab niya. Ano ibig sabihin yan? Sa mundong ito, habhabin mo yung mga pleasures na makasalanan sa harapan ng Diyos. Tikman mo lahat ng mga worldly, sinful pleasure. Pero yung beggar, sinabi doon, kumakain lang siya sa tinatapon ng mga buto ng mayaman. Tapos yung kanyang balat, puno ng kabahong. So meaning to say, spiritual meaning yan, ito si Lazarus na ito. Nung nabubuhay pa siya, hindi niya mahal ang laman niya. Mas preferable pa siya. Magtiis, basta lang, hindi mamuhay na makasalanan na pamumuhay. Praise the Lord. Namatay ito pareho. Yung mayaman na habhab tudo sa kamunduhan, sa kasalanan, without godliness, but worldliness and ungodliness. Namatay. Saan siya nahulog? Doon sa apoy. Si Lazarus, nung nabubuhay pa siya sa sanglibutang ito, hindi niya pinulfill ang kanyang fleshly desires. He remained humble, he remained in suffering till death. Pagkamatay, anong nangyari? Doon siya sa bosom of Abraham. Indication that he went up in heaven. Ganon. Sino magtuturo sa atin sa pamumuhay na banal? Ang Word of God. Sino magbibigay sa atin ng warning sa pamumuhay na makasalanan? Ang Word of God. So therefore, matuto tayo dito ng husto. Hindi tayo maging ignorante, inosente na walang kaalam-alam. God will make us wiser than the enemies, than Satan. Malusutan natin lahat ang katusoan ng masamang espiritu. Kaya to God be the glory. Gusto mo maunawaan ang lahat sa pamumuhay mo, future mo, kahit after death, dito sa sanctuary. Malaman natin ang lahat. Anong end ng tao? Pag ito'y ginawa niya, pag yan ay ginawa niya. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.